ha? Basta sinabi nila, invoking the Constitution at saka yung rules ng chamber, o dahil naka-attain na ng mahigit na 1/3, impeach na si BP at bayaan mo na sa Senado. Yan ba'y responsableng behavior ng legislator? Talaga ako, ito dun sa impeachment, ngayon lang ako nakakita sa kaysaysayan ng Kongreso na nagkaroon ng impeachment in one day. At ipinasa nila on the last day of session. Yun ang makikita mo talaga, politika. Kasi yung dating mga experiences natin sa impeachment, magmula sa ombudsman, sa vice president, sa chief justice, it took a while. Very transparent, accountable yung process, kahit hindi mo nagugustuhan ang impeachment court na nangyayari, bukas sa taong bayan. Biro mo itong ginawa ng House, nagpass sila ng articles of impeachment na walang nakakakita. Napaka-delikado yan, Admar, kasi may release na yan last year. Actually, nung last year pa yan tinatanong, ano ba ang inyong implementing rules and regulation? Kasi ang nasa special provision sa budget ay subject to the approval of the Speaker. So, siya lang nun. No? Ang diferensya ngayon ay binigyan ng 5 billion ang Senado. Makikita natin, ito ay hindi galing sa akin, galing mismo sa DSWD na sinabi nila na binabalangkas pa ang implementing rules and regulation. Diyan sa inyong, diyan sa Congress, sa Senate hearing. Putol pa tayo doon sa may kaugnay nga po doon sa COMELEC na binigyan ng go signal? Oo, binigyan kasi ng COMELEC ng go signal na lahat ng proyekto na kasalukuyan ng administrasyon ay pwedeng gawin kasi parte naman yan ng projects ng administrasyon. Ang problema lamang dyan, wala pang implementing rules and regulation. Paano mo yun mapapayagan na wala pang yung paraan para mo ibigay? Parang lalabas yan ad hoc. Dahil may pondong linaan na nasa unprogrammed fund, may program, hindi na unprogrammed, line item na, may program na linaan pero wala pang pamamaraan kung paano ito i-distribute. So yun yung questionable doon. Kasi hanggat wala pa yung implementing rules and regulation, technically, you cannot implement a line item. So yun yung medyo controversial dyan na sana makita ng COMELEC at mag-rule ng COMELEC at sabihin ng COMELEC, hindi pwede yan. Alam mo, Admar, alarming yan. Oo, hindi pa nila binibigyan ng approval, pero sinabi ba nila yan kay House Speaker? Kasi itong impeachment na kasalukuyang inaprubahan, bahagi dyan ang pagbibigay ng akap sa bawat miyembro. So, hindi ko alam kung nag-uusap-usap ang gobyerno, oo, constitutional body ang COMELEC. Pero, ang batas ngayon, simula na nag-umpisa ang election period, ay ang COMELEC, si Chairman George Garcia. So, ako, nag-aapela ako kay Chairman Garcia, yun naman reasonable at patas, na sana tingnan niya itong akap. Kasi panloloko na yun nangyayari Sinasabi nila, they will not allow it until the implementing rules and regulations are presented, and that will take time. Because part of that IRR is to have it published, whether in the official gazette or in the national broadsheet. Kailangan mag-undergo ng publication. Ngayon, kung nag-dispense ka ng pondo na wala yan, anong tawag mo doon? Opo. Bago lang si Master Jedea, ma'am. Isa din sa naisuggest doon, yung sa publiko, sino-sino yung mga beneficiary at kung magkano yung kanilang matatanggap. Kasi nung una, sabi ni Mayor Magalong, kaya pala hindi nila isinasa publiko ito, binibigay sa amin. Kasi malalaman doon kung sino yung mga nakatanggap na maaring hindi dapat mag-qualify na matanggap. Pero part yung transparency. Ano pong masasabi nyo rito? Data privacy agad yung ano?
Alam mo, Admar, kita mo yan eh. It's a national project that is being done at the local level na hindi alam ng local officials. Napakahirap niyan kasi pwede mong ibigay sa hindi karapat-dapat. Una. Pangalawa, pwede mong bukulan ang pondo. Kasi nakita natin dun sa pagbibigay last year, di ba iba-iba ang presyo? Iba-iba ang dinidistribute na AKAP. May isang ang alin na nagsabi, ako'y beneficiary ng AKAP, pero ang balita ko 10,000 o 5,000. Ang nakuha lang niya 1,000. Wow. So, ang pangatlong problema dyan, sinong database? Kasi kung hindi mo kasama ang local government, may problema ka dyan dahil kung sino-sino lang yan. Magiging source of campaign operations. Yes. 'Di ba? Pwede mong ibigay dun sa mga barangay na may problema ka o sa mga barangay na supporters mo. Napakalaking problema niyan. And alam natin na ang nangyayari nga ngayon yung mga gusto mag-vote operation ang aga-aga kaya kung mapupuna mo wala halos kumikilos. Kasi dalawang bagay. Tuloy ba ang eleksyon? Una. Pangalawa, mabibigyan ba kami ng ayuda? Kasi clearly, ang bababang pera para sa May 2025 election ay manggagaling dyan. Nako. Well, alam mo, taxpayers yan pondo natin yan. So, kahit sino sa atin pwedeng mag-akyat niyan sa Supreme Court. Ako'y natutuwa at ang Supreme Court, nakita naman natin doon sa PhilHealth, Yes, ang po. bilis umaksyon. Nung kinalendar nila, nag-request ka agad. Pero makita mo yung oral arguments, makita mo talaga, alam nila yung issue So ako'y natutuwa doon sa PhilHealth. Hopefully, ganyan din yung sa budget. At isunod natin ito. Kasi consistently yan. Pera ng taong bayan. Yang itinatapon nila. At hindi tamang paggastos yan. Hindi bali, biro mo yung AKAP niya, kinuha mo sa 4-piece. Opo. Na imbis na may bagong beneficiaryo dahil nag-graduate yung iba, itinigil nila, kinat nila. So, nakakaawa kasi yung 4-piece, institutional yan, may Republic Act. Yes. Ito namang AKAP wala. Opo. Ang genesis niyan unprogrammed fund. Na ngayon naglabanan sila sa BICAM para lahat ay sumang-ayon. O sige, hahatian ka namin, Senador. So, ganito na lamang ba tayo na ang perang pinaghirapan natin at tayo nagbabayad ng tax, ganito ang paggamit nila? Nakakalungkot kasi ultimo presidente nagsasabi, magbayad po kayo ng tax. Paano magbabayad ang mga Pilipino ng taxes nila na nakikita mo ang grabe ang kanilang paglustay sa pera ng taong bayan? Yun ang nakakalungkot, Master Judea. Opo. Judea, hindi nila pwedeng takasan yan kasi walang implementing rules and regulation. Paano ka magdi-disburse ng pera na walang guidelines? So, babalik ulit tayo, DBM. Diba? DSWD, mag-usap-usap kayo, lagyan nyo ng guidelines. Ayun. Para ang taong bayan, diba, hindi nagdaramdam sa inyo na bumibili kami ng ganitong kamahal na kamatis, ng sibuyas, ng bawang, ng bigas, tapos ganun-ganun na lang ang pamimigay nyo sa pera namin. Maling-mali yan kasi hindi tayo naghalal ng isang gobyerno na waldasin ang pera ng taong bayan. Prof, ano po masasabi nyo dito? Kasi itong ibang mga kababayan natin, hindi sila nagrereklamo. Ang sinasabi nila, pare-parehas lang naman yan. Kahit sino ang umupo, ganun din ang nangyayari. Parang nawawala na sila ng pag-asa, ayaw nila magsalita. Ano po yung masasabi nyo dito? Alam mo ako, Master Judea, ang appeal ko na lang, sige, kasi ang nasasaktan dyan, middle class Pero ang appeal ko na lang, i-consider yung tulong ng middle class. Huwag niyong i-consider na tulong na galing sa politiko. Kami ang tumutulong sa inyo. Kaya ako bilang middle class, ang hihingin ko, bumoto ho kayo ng tama. Ihalal nyo ang tama. Nang hindi ho tayo
binubudol, hindi ho tayo ginugoyo, na sa iisang saglit, parang nakaarimuhanan ka, pero sa long term, babalik ka rin doon sa dati mong sitwasyon. Yes. Hindi ho natin gusto yan sa kapwa Pilipino natin. Alam mo, Admar, medyo may kahirapan yan dahil kailangan ng pagsusog sa saligang batas. Pero magagawa. Pwedeng kumbidahin yung mga sinabi mong stakeholders sa hearing. 'Di ba? Pwede tayo mag-present ng counter budget, na people's budget. Maraming paraan. Ang problema sa dulo, pakikinggan ba tayo? Ilalagay ba ang ating mga panukala? Kasi nakikita natin, they just ram it down our throats. Sana mabukas ang pathway na yan para ang taong bayan mismo ay makapagsabi. Kahit man lang yung itanong ano ba ang prioridad natin sa budget season na ito. Tapos ang taong bayan magsasabi, ang prioridad po ni Juan de la Cruz, food security, health, di ba? Pabahay, edukasyon. So, makakakuha sila ng pulso ng taong bayan na ang priority pala, ang gusto pala ng taong bayan, ito ang prioridad. Marami na ho tayong itinatapon na pondo sa public works. Wala pong long-term plan na sustainable. Makakakita kayo ng daan, maayos pa naman, pero binubuldoser. Maayos pa yun, ha? Bakit? May alam akong isang stretch dyan sa Pampanga, 15 times na binuldoze, pinalatada, senemento, biglang inaspalto, biglang ilang beses, ilang kilometro lang yun. Talo Bakit? pala yung talo pala yung first world country. Tayo puro bago yung kalsada natin. Oo, at saka alam mo, Admar, meron na ngayong teknolohiya na asfalto, primera, ha? Nakakasipsip ng tubig. Tama. Pero ayaw nila yon. Bakit? Ito mismo yung manufacturer ang nagsabi, kasi daw mawawalan ng kita. Kailan mo nga naman papaltan? Pero ba't hindi tayo nag-i-invest sa technology of the future para tayo nakakatipid? Hindi yung tapon tayo ng tapon sa mga kalsada, sa flood prevention, na tuwi namang umuulan, lahat tayo nakatingin, ano nangyari sa taxes natin? Bakit parati pa rin binabaha? Kailangan nating solusyonan ang mga problema, hindi yung palala tayo ng palala. Opo. Prof, kapansin-pansin sa ibang bansa, pinag-uusapan na yung talagang economic wars. Kung paano mapalago yung kanilang bansa. Taripa dito, tinaasan ni US yung taripa sa Canada, sa China, si China naman, rumesbak, may taripa din siya pagtaas sa mga imported, pati rin si Canada. AI, pinag-uusapan na paano makatulong para sa ekonomiya. Dito, pinag-uusapan paano mapatahimik ang mga vlogger at paano ma-impeach ang Vice President. Ano masasabi niyo po? Tama ka doon, no? Yung pananahimik at saka talaga ako ito doon sa impeachment, ngayon lang ako nakakita sa kaysaysayan ng Kongreso na nagkaroon ng impeachment in one day at ipinasa nila on the last day of session. Yun ang makikita mo talaga, politika. Kasi yung dating mga experiences natin sa impeachment, magmula sa ombudsman, sa vice president, sa chief justice, it took a while. Very transparent, accountable yung process, kahit hindi mo nagugustuhan ang impeachment court na nangyayari, bukas sa taong bayan. Biro mo itong ginawa ng House, nagpass sila ng articles of impeachment na walang nakakakita. Bakit ko nasabi yan? Yung tatlong final, impeach the three articles of impeachment filed by and endorsed by members of Congress, in-archive nila. So ang pinasa nila ngayon is an articles of impeachment na walang nakakaalam kung anong complaint na nandun. Basta sinabi nila, invoking the Constitution at saka yung rules ng chamber, dahil naka-attain na ng mahigit na 1/3
Impeach na si BP at bayaan mo na sa Senado. Yan ba'y responsableng behavior ng legislator? Wala man lang nagtanong, Your Honors, what are we charging her? Wala. Naghihintay ako. Ibigay pa rin naman ako ng pasintabi doon sa mga legislators na kayang tumindig. Unfortunately, ako'y nalulungkot. Wala man lang isang nagtanong, Your Honors, what are the articles of impeachment? Ibig mong sabihin, nagpirmahan lang sila at kaninang umaga na natanggap na buo yung 215 na. Anong nangyari kaninang umaga when the speaker called for a caucus? Diba? Yun ang alarming. Kasi ini-impeach nyo, hindi bali kung minority vice president ang ating current vice president. Hindi po. Hindi rin po siya by plurality. Okay? By more than a majority. Nahalal siya. Ano po yun? Ang sinasabi ba ng mga legislators, wala kaming pakailam dyan sa mandate mo. Basta i-impeach ka namin. So ang taong bayan ho nagtatanong, ito ho ilan lang namang oras bago nagkaroon ng decision, no? Nagtatanong, ano po yung charges na inyong pinagbotohan at nakakuha daw ng 215, kaya verified complaint? Ano po yun? Kasi hanggang ngayon, sa tingin ko ni isa sa inyo, hindi nyo alam. So babalik tayo sa eleksyon. Sa mga botante, itanong nyo sa inyong mga kinatawan, ano ho ang charges? Bakit nyo ini-impeach si BP? Kung hindi ho makasagot, ang sunod na tanong, Sir, Ma'am, ba't ho kayo pumirma? Kasi yung pagpirmang yun, pagsasatabi ng mandato ng Vice Presidente. Yun ang napakasakit. Kasi ang taong bayan, hinalal siya. Opo. Okay? Sa plenaryo ngayon, Prof, no, parang formality, no? Kapansin-pansin, marami ding blankong mga upuan. Yes. Ito yung napansin ko kasi sabi 200 plus pero maraming mga blankong upuan. Pero dito sa hindi, kailangan din ba transparent? Kailangan ba natin na marinig? Mas maganda ba individually kung ano yung rason nila? Kasi ganyan din man, di ba? Bakit sila bumoto? Pwede ba natin silang obligahin na mag-explain para makita natin na ito, wala tong wala tong basehan yung mga sinasabi niya. Ano lang to, sabay sa agos. Alam mo, Admar, sana, no? Kasi yung important pieces of legislation, kahit nga tapos na, inihahabol nila yung explanation of vote. Pero dito makikita mo ang takbo ng politika. Ang daloy ng politika, katulad ng sinabi mo. Kasi wala man lang nagsabi ng division of the House. Or para magbotohan and explain their votes. Ito, wala ngang viva voce. Walang sinabi na those who are for it, say aye, di ba? Naririnig natin yung palakasan ng boses. Ngayon may narinig ho kayo? Wala. Kaya nakakalungkot dahil nauwi na ang House of Representatives ng ganito. Mabuti pa sa Senado, kinorek ni Senate President Escudero yung isang staff niya na nagmamarunong at sinabi niyang hindi naghahanda ang Senado para tanggapin yan. Makita mo rin yung play ng bawat chamber. Sinabi ng Secretary ng House, ipadadala sa kanila and hopefully the Senate Secretariat will take cognizance of that. At sinagot ni Senate President, no, we're not preparing. And pag dumating sa amin, tsaka kami magpre-prepare. Paano, ang tanong ko ho, paano kayo magpre-prepare last day ninyo? Yes, opo. So technically, pag tinignan mo yung calendar ng both chambers, session ends this week. Yes. Adjourn, ha? Hindi suspended. So kung adjourn, tigil. Lahat tigil. Lahat tigil. Unless i-rule ng Speaker at ng Senate President o the other committees can continue deliberating their topics. How can you do that? By February 11 is the start of national elections, which means in the Senate, 12 yan.
na nag-end ang kanilang mandato. Kaya nga mag-e-elect. At dun sa 12, 7 ang re-electionist at 5 ang end of term. Imaginein mo yung constitutional crisis na create ng House? Ang continuing body ang Senado, may 12 na naiiwan. But can you dispose with anything that is referred to the Senate with 12 members? The answer there is no. Kasi yung 7 tumatakbo ang re-electionist, nag-file as candidate. Imagine mo yung problema. Yes. Uupo ako sa impeachment court, pero ako yung nag-file ng certificate of candidacy ko. Doon naman sa 5, uupo ako sa impeachment court, end of term ko na. Ang pangatlo, sandali lang, adjourned kayo. Opo. At seryoso ang impeachment court. Yes po. Ang isa pang dapat malaman ng taong bayan, hindi ho Chief Justice ang uupo sa impeachment ng Vice President. Sino ang uupo? Si Senate President Escudero. Yes. And you think he will be so independent enough? Pero ito, Bakit Prof, ko natanong yan? I'm sorry. Ano ba ang sagot niya sa budget? Diba? Ano sagot niya sa budget? Yun lang ang makakuha ko dyan. Napakadaming constitutional issues that will arise. Yes. Ito, Prof, alam po natin na sinabi niyo po na hindi po ito dumaan sa normal na proseso itong pag-impeach kay BP Sara. Pwede po ba itong questionin or eto na yun? Para dyan sa Kamara. Alam mo, Master Judea, yung sinasabi kong hindi dumaan sa tamang proseso, hindi yun in reference to dumaan sa justice. Kasi merong rules, may internal rules sila on impeachment na sinasabi, pag nakakuha ng 1/3, diretso. Okay? Ang problema ko lamang doon, sige, nakakuha ng 1/3. Hindi ba dapat sabihin nyo sa plenaryo, ano yung charges? Okay. So legal po ito ginawa nila. Legal din po ito. Although kulang, pero legal pa rin. Oo, legal. Kasi meron sila sa rules nila yun. In-avoid nila yung nangyari kay Joker na nagdadasal. Fast break sa Senado. Kaya in-incorporate yan dun sa rules nila ngayon ng impeachment. Na the moment you get 1/3, immediately transferred to the Senate. Pero hindi naman sinabi doon na hindi nyo na pag-uusapan. Meron kayong botohan na mukhang secret voting yung nangyari, hindi pre-present yung resolution or articles of impeachment. So kaya tayo ngayon kasi alam mo ako, hinintay ko anong gagawin dun sa 3? Akala ko sasabihin nila it was merged. To have 1 impeachment complaint. Wala, sinabi nila the 3 impeachment complaint earlier filed in December 2019 and another date is hereby transferred to the archives. So anong ibig sabihin nun? Itinabi nila yon. So kung tinabi nyo yung 3, ano yung controlling na articles of impeachment? O sa tingin ko, kahit mga legislator, hindi pa nila nakikita yon, kinuha lang yung pirma. So, parang yun ang nakakalungkot. Parang sabi mo kanina yung ginawa kay Joker Arroyo, parang ganito rin, mabilisan, tapos bigla silang nag-prayer vigil. Sa nangyayari po ngayon, parang ganun din po ang gusto nila mangyari. Nagpasa sila ng impeachment, tapos may mga nagdadasal ngayon. Pero at least yun, napapag-usapan na. Hindi yun a different version. Opo. Nung panahon na yun, if my recollection is correct, there was only one articles of impeachment. Thank you, Prof. Opo. Partner. Prof, ano yung magiging proseso nito? Kasi alam natin na, yes, tapos na dito sa Kongreso. Pero after nito, magkakaroon ulit ng bagong set, 20th Congress. Ano pong mangyayari po nito, Prof? Well, kailangan yan, hindi ako makakapagsalita dyan kasi legal yan Ang nakikita ko lamang, katulad ng pagpa-file ng mga bills, anything not acted by Congress by the end of their session, which is June 18, I think,
is deemed unacted. So it remains. You have to refile it. Ngayon, another constitutional issue. Let's say na parating nila sa Senado at ang Senado nagsabi, sandali lang, wala ng oras. Then another constitutional issue is, will it stop yung may 1 year na freeze? Diba? Pag nag-file ka ng impeachment, Nawala yung audio ni ma'am. Okay. Prof, nawala yung audio ni... Ha? Nawala ba? Prof, baka na-mute nyo po yung inyo pong Baka na-mute nyo po. Ayan. Okay. Yung 1 year man, pasok na yun ngayon. Hindi siya pwedeng impeach. Halimbawa, hindi na sila pwedeng mag-file ulit ng impeachment for 2025. Technically, oo. Okay. Diba? Opo. So, kanyan, makikita mo, hindi na sila magpa-file. So, gagawa sila ng paraan para talaga ma-impeach. Using the remaining days of June, the remaining session days in June. But, alam mo, Admar, in between that is a campaign period. And are they certain that they will remain the majority? If their answer today is yes, then I go to COMELEC. Are we going to have a clean election? Isa pa sa tanong, ma'am, yung marami kasi mga unverified na mga reports tayo, mga nababasa na kesyo, nandun sa isang kwarto, parang meron daw sigawan na nangyayari, kinuha yung mga cellphone, ganito, ganyan. Halimbawa lang, kung totoo po yun, pwede bang sabihin natin na hindi counted itong kanilang pagpirma kasi tinakot sila or kung ano man ang mga ginawa doon? If ever lang, hindi natin sinasabing totoo, pero yan yung mga nababasa natin. Baka meron silang sources din sarili doon sa loob ng kamera. Alam mo na, Admar, nakakalungkot. 3 taon pa lang itong administrasyon na ito, pati mga congressman, natatakot. Diba? Nakakalungkot dahil kung titingnan mo ang kasaysayan ng mababang kapulungan, ang dami diyang matatapang na tumatayo. Kahit nag-iisa lang, tumatayo. Pero dito, nakakalungkot. Dahil yung pagsasanib ng puwersa ng makakaliwa, at ng kasalukuyang nag-uuri, nakakalungkot dahil makita mo kung sinong tumayo at pumalakpak pa sa House of Representatives at nakangiti. Kung ikaw ay politiko, makikita mong masakit yung ma-impeach. Kahit sino. Pero yung impeachment na iraram down sa atin, nakakalungkot. Opo. Mayroong sinabi dito si Congressman Sid Ungab, the impeachment moves in the lower house is a futile exercise. Congress will be in recess starting tomorrow. This is a diversion from the real issue, which is the anomalous budget process as shown by the 28 blank items in the BICAM report. No? At kapansin-pansin na kung pagbabasehan mo yung mga interviews, mga ambush interview dun sa mga congressman, parang alam mo yung parang biglaan sila na pinatawag. At the same time, after ito, nung nagkaroon ng utos ang Korte Suprema na kunan ng pahayag. Sa nakikita mo, ganito rin ba? Diversion, matabunan yung issue para ito yung lilitaw, Prof? Yan ay dahil nga ganyan na ang kanilang nakagawian. 'Di ba? Magda-divert, magsisimula ng ibang issue para makalimutan. Sa tingin ko yung sinabi ni Congressman Ungab ay nagpapakatotoo lamang dahil sa 3 taon natin dito sa administrasyon na ito, abay lahat halos ay diversion. Hindi hinaharap ng harapan ang problema, 'di ba? Ano ba ang pinanggagalingan ng kanilang impeachment ay ang confidential fund. Sinagot na yan ni BP.
nagkaroon na ang COA, hinihintay na lang natin ang final. Imagine mo ma-impeach ang isang presidente sa haka-haka ng ilang congressman na ang COA ay against sa ginawa niya. 'Di ba? Imaginein mo 'yan. Tapos linimit lang sa kanya ang confidential fund samantalang ilang ahensya ng gobyerno ang may confidential fund. Ibig mong sabihin, bukod tangi lamang pagkakamali ay ang nagkakamali ay si BP, 'di ba? At ang higit sa lahat, dinivert rin naman nila yung attention. Sino bang nag-request at sino bang nag-approve ng release? Hindi naman si DBM Secretary. Hindi ba ang presidente? So, babalik ulit tayo. Paano naging impeachable na inapprove ng Pangulo ang pagbibigay ng confidential fund at ang i-impeach ay ang vice presidente? Parang hindi logical yung nangyaring yan. Be that as it may, nakita naman nyo si BP Sara, hindi nagsasalita for the past few days. She just does his governance. Samantalang itong mga kinatawan ay very telling. Alam mo, Admar, ang isa pang signos na may blessing ito ng Pangulo mismo, meron silang inoffer dun sa options na binigay sa mga congressman. Merong pondong i-release for later release o merong FLR. No? Yang may pondong for later release, ibig sabihin manggagaling yan sa approval ng Pangulo. So ang tanong ko, Mr. President, nagbago na ba ang desisyon mo na sabi mo hindi ka for impeachment? At pinapatigil mo yan? At kaya ang iglesia at ang iba pang mga Pilipino ay sumama para mag-register ng opposition sa impeachment. Nagbago na ba, sir? Kasi meron dinanggel kanina na for later release na pondo. Yan pwede lamang ma-release kung maaprubuhan ng Pangulo. So merong kasi kabilang din daw sa nanguna yung anak eh. So meron talagang go signal kahit na tatakpan nila na sasabihin na hindi, prerogative yan ng Kamara, which is ganyan naman yung niya eh. Ito yung kaibahan sa statement ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na ayaw niya dahil hinalal yan ng taong bayan, demokrasya tayo, bahala siya, basta wag ituloy yan. Dito sa hindi ang trabaho ng presidente, binibigyan ko ng kumbaga leeway. Sila ang bahala niyan kasi trabaho din nila yan. No, Admar, alam mo yung parati kong sinasabi sa inyo kung natatandaan nyo, no? Nothing happens in politics unless planned. Ito, klarado, Linano. Linano from the first get-go ng impeachment, nakita naman natin kung sino yung mga nag-file, nakita naman natin kung sino mga nag-endorse, nakita naman natin ang congressional hearing sa budget ng Vice Presidente, nakatuon lamang sa fiscal year 2022. Kita natin. So, from day one, ito yung unity na nakakalungkot dahil ang daming nating nabudol. Opo. Bago lang si Master Judea ulit, ito yung mga House Prosecutor. Okay? Kasi ang dami nang natatanggap natin. Sino ba yung 200 mahigit na yan? Ang dami nang nagtatanong sa amin. Pero ito lang yung una naming maibibigay. For sure, kabilang ito sila. Okay, ito yung mga House Prosecutor po, no? So, si Congresswoman Jervil Luistro. Nako. Yan yung itinago yung kanyang Si Congressman Romeo Acop. Si Congressman Rog Gutierrez ng One Rider Party List. Si Romeo Acop dyan sa Antipolo 2nd District. Si Congressman Joel Chua ng 3rd District Manila. Si Jill Bungalo ng Ako Bicol Party List. Si Loretta Atcharon, General Santos, Lone District. Si Marcelino Libanan, 4-Piece Party List. Arnan Panaligan, Oriental Mindoro, 1st District. Isabel Maria Zamora, San Juan, Lone District.
Lawrence Defensor, Iloilo, 3rd District. At itong si Jonathan Kit Flores, Bukidnon, 2nd District, Prof. Alam mo, nakakalula rin yan. Handa rin sila sa prosecutors eh. Diba? Hindi pa nagko-convince. Usually, ang tradition yung complaint, yung articles of impeachment dinadala sa Senado. Sa Senado, nagko-constitute itself into a court bago tatanungin sa House o sino ba ang inyong prosecutors. Ito, di ba, pinasa. Pagkatapos ng pasa, the following are the prosecutors. Ako lamang, based sa kasaysayan ng impeachment sa atin sa bansa, ito talagang handa. At ang tawag nga ni Congressman Pulong Duterte ay political yun nga, talagang may kaugnayan dito sa politika bangga na ito. May dagdag si Master Judea, Prof. Ayon, Prof, nabanggit ni partner Admar, yung kay Congressman Pulong Duterte, yun na lang itatanong ko sa inyo, i-summarize ko na lang. Sabi niya dito, parang hindi nila pinakinggan yung panawagan ng Iglesia ni Cristo. So, basahin ko ng konti. The Filipino people will not sit idly by at this government undermines democracy and silences opposition through fabricated accusations. If the Marcos administration think it can push the sham impeachment without consequence, they are gravely mistaken. This is not just about BP Sara Duterte. This is about the will of the Filipino people. The growing discontent and frustrations across the country will not be contained for long. Mark my words. This reckless abuse of power will not end in their favor. Ano yung pananaw niyo po dito? Ano sa tingin niyo po itong masasabi niyo dito sa ni Congressman Pulong Duterte? Well, tama lang naman yung reaction dahil kapatid niya yan, no? Pero base diyan, no, yung binasa mo, kahit siya hindi niya alam kung anong articles, di ba? Yes po. Parang sinasabi lang niyan, history will judge you accordingly. So, ang nakakatawa, isisingit ko lang, Master Judea. Sige po. Nag-issue ng press release ang House. O ngayon, sinasabi nila, meron six articles of impeachment. Number 1, conspiracy to assassinate President Marcos, First Lady, and Speaker Romualdez. Ang number 2, at ang kanilang magandang makuha nyo yung press release, no? Number 2, malversation of 612.5 million in confidential funds. Number 3, bribery and corruption in DepEd. Number 4, unexplained wealth and failure to disclose assets. Number 5, involvement in extrajudicial killings or the Davao Death Squad. Kay BP ito, ha? At si Las Cañas ang kinokot na source. Number 6, destabilization, insurrection, and public disorder. Yun ang kanilang mga sa PR. Biro mo sa PR linabas. Naku talaga na nga naman. Gano'n na ba ngayon ang impeachment? Ang articles of impeachment sa PR lumalabas. Yun na nga po, Prof. No? So bagong-bago po ito, nakikita po namin ngayon. Ako personally, nakikita ko sa cellphone ko. So ano po ang masasabi nyo dito? Well, siguro ang masasabi ko lang dyan, makabagong impeachment ang nangyari ngayong araw na ito. Hindi po ito makasaysayan. Makabagong pamamaraan para i-impeach ang Pangulo. Kasi ako po talagang Pangulo. Pangalawang Pangulo. Ako po talagang naguguluhan dito kasi tulad po ng sinabi nyo kanina, dumadaan po talaga sa medyo hindi man matagal na proseso pero hindi katulad na ito na within the day po talagang gusto nilang palusutin yung gusto nilang mangyari at kitang-kita naman po dito yung talagang pamumulitika po nila. So now kung ito po ay aakyat sa Senado, is there a possibility na talagang ma-impeach si BP Sara Duterte kung halimbawa i-push po talaga nila ito? Well, nasa sa leadership yan ng Senado. Yan ang challenge. Now, that is a historical moment for Jesus Escudero, who is also eyeing a 2028 run.
So I cannot speculate on what he will do, Yes. but I will just go by his decision on the budget. So Okay. most likely, hahanapan nila yan ng legal basis para matuloy. Opo. Last topic lang, ma'am. May kaugnayan ba itong ganap ngayon sa pagpapatawag din kahapon sa mga vloggers? Sa nakikita nyo po? Well, alam mo, kung sana natuloy na pumunta yung karamihan, baka hindi nagbago yung script. Pero, kahapon pa lang ng hapon, nakikita ko na yung galawan ng mga congressman na umaakyat, na may kailangan daw pirmahan. Yung kasing mga vloggers, they will always be the gatekeepers for so long as mainstream media does not report the real events. Sana nag-attend sila. Kasi na-explain nila ang side nila. Ako kasi sinabi ko, hindi naman talaga ako vlogger. I do not earn from it. Nakakaawa lamang yung, alam mo yung mga vlogger na nagse-set up tapos nagba-vlog sila dahil may event. Kasi yun ang kanilang kinikita. Yun ang kanilang profesyon. So wag naman sanang ipitin yung mga ganong uri ng vlogger. Opo. And yung pag-silence po natin, kasi kapansin-pansin, alas lahat, mga anti-administration, kumbaga, pumupuna sa kasalukuyang administrasyon, sumusuporta sa nakalipas na administrasyon. Nakita nila na hindi magiging patas ito at hindi talaga for fake news lang na sa kabuuan. Kumbaga, lahat ng aspeto na pwedeng mangyari, kundi dahil lang sa nasaktan din siguro sila yung mga sa mga banat, which is more, kung basihan mo naman yung kanilang mga posting, is kaugnay lang sa trabaho ng isang mga mababatas. Alam mo, Admar, nag-agree ako doon na yun nga ang sabi ko, kung ikaw public official, hindi ka dapat balat sibuyas. At ikaw ay naandun ka sa glass house na pinupuna ng tao. Unfortunately, yun ang characteristic ng public servant sa atin. Having said that, kaya nga ang sabi ng iba, linecturan ko daw, Oo nga eh. makinig kayo, 'di ba? Makinig kayo sa pinopost sa inyo. At i-correct nyo. Kasi kung hindi naman yun ang katotohanan, bakit hindi kayo sumagot? Yun yung being authentic sa social media. At kung natatandaan mo, Admar, dati kinukuyog ako. I get my own share of bashing. Tapos minsan talagang pumapatol ako. Pero parating sinasabi sa akin, ma'am, wag mo nang sagutin. Kasi kaya ako sagot ng sagot kasi mali. Pag mali, sagutin mo. 'Di ba? Pero kung minsan nakakapagod kasi makikita mo kuyog eh. Pero ang masasabi ko lamang, nasa tingin ko naman naintindihan nila kaya medyo hindi nanggigil sa akin, ay nakakagulo ang disinformation. At lalong-lalo na ito, yung mga nagtanong sa akin, may issues na pinukol sa inyo. Hindi ba totoo yun? Kasi kung hindi totoo yun, iko-correct nyo. Kung noon pa man, meron kang ganong sasakyan, meron kang ganong relo, edi sana sinabi nyo. Ang problema, ayaw sumagot. Edi pag ayaw mo sumagot, ikaw ang na-refrain. At kasalanan mo yon dahil ayaw mong sagutin. So yun yung sinasabi ko na yung let's err on the side of freedoms and protect contrarian views. Kasi sa demokrasya, alam mo, ang isa lang jurisprudence diyan pag nasa sinihan ka at sumigaw ka ng sunog, huhulihin ka eh. Hindi yon expression of speech. No? Hindi yon freedom of speech or freedom of expression. Pero kung nasa labas ka ng sinihan at sinabi mo, may apoy, ibang treatment doon. Yes. No? Katulad din yung mga nanood. Siguro nakita ninyo si Congressman Marcoleta, tinanong yung isang vlogger.
sinabi ko na value judgment yon. Opinion. Pag opinion, wag nyo masyadong seryosohin. Opinion ng tao eh. Protected yon, protected speech. Pero pag factual, at ang ginamit ko nga dong explanation yung date ng birthday ni Rizal at ni Bonifacio, o ginawa ko ring example si Congressman Abante, sinabing taga Manila pero nakatira sa Quezon City, thereby hindi botante, ergo hindi kandidato. O, nagsimula sa facts, nakatira sa Manila, pero dinugtungan. Sabi ko nga sa kanya, dapat yun sir kinokorek. Kasi marami sa politiko, alam mo, yung nandun na sa posisyon, ang feeling nila, okay lang yan. Ako politiko. Mali po yun. Kasi ang part and parcel ng responsableng pamumulitika, doon rin, i-correct nyo rin yung facts. Opo. Bago na si Master Judea ulit, sa paglaban sa fake news, misinformation, solution ba dyan yung censorship? Kasi meron akong nakukuhang information naman na parang ganun yung tatanggalan ng mga platform sila, which is nangyari din yan sa amin din. Natanggalan kami ng maraming platform. Tapos, ano ba yung pinakamabisa dyan? Kasi merong ginawa rin ang TikTok ukol dito na parang binuksan nila na, meron kaming notes dito. Lagay lahat ninyong mga opinion ganito ganyan sa certain na mga komento or mga ganyan. Kailangan pa ba ng panibagong batas? Kailangan magbusisi? Kailangan magkaroon ng hearing? Or meron ng existing cyber libel, slander, defamation, at meron ding mga community standards na sariling ipinapatupad ang TikTok at ang Twitter, Prof? Alam mo, Adbar, ang isang realization ko doon sa pag-appear ko kahapon, unang-una, hindi naiintindihan ng mga mambabatas ng social media. Yun. Pangalawa, hindi nila naiintindihan na walang pakialam ang gobyerno ng kahit anong bansa sa mga platform. Dahil ang mga servers niyang mga yan, wala naman dito sa bayan natin. Pangatlo, hindi sila pinapansin ng mga platform organizations. Invited ba sila kahapon? Invited. Pero wala din. Pero hindi rin sumipot. Walang umattend. Bakit hindi binagyan ng SOCOS order? Di ba? Walang umattend. Kaya ako na-shock ako. Sabi ko, parang pambabastos rin yon. Ano ang rinaso nung isa? Kasi wala naman daw silang opisina dito. At hindi nila naiintindihan yung Internet of Things. Kasi ang mga tanong, paano tayo may meta? Di sinagot ng tao sa gobyerno na, sir, internet yan. So pwede sila mag-operate na wala sila dito? Oho. So yung mga ganong tanong tells me, kailangan bigyan ng media education ang mga congressman kasi hindi nila na-appreciate. Hindi nila na-appreciate yung 3-second rule eh. Hindi kayo. Ito si Master Judea, vlogger yan. Sa 3 seconds, pag hindi mo pa nasabi, lipat na kaagad. So you have to capture. Sabi ko nga na ang pinag-uusapan na sa ibang bansa, AI dito iba pa yung pinag-uusapan kaya lagi tayong late. Laging huli. Oo. Pati nga, alam mo, medyo tumahimik ako doon. Although tinanong rin ako pointedly tungkol doon sa pulburon. Kasi ang sense ko, parang yun ang naging topic to justify na saying na deepfake. So ako, ang sabi ko lang, I did not share it. Pina-explain pa sa akin. That's not my question. Sabi ko, sir, if I don't feel at ease with sharing something, this is my personal page. Yes, so I will choose what I share or what I will not. Akala ko nga, tatanungin ako, do you believe that the president was Mahirap na yun kasi maiipit tayo. Bago lang si Master Judea, Prof, last na lang mula sa akin. Siguro hindi lang sila sanay kasi dati kasi sa form, pag politiko ka, naririnig mo lang yung mismong mga banat sa'yo. It's either sa mga dyaryo o sa radyo. Ngayon kasi real time, pwede kang kada oras may pumupuna sa'yo. Yun na siguro yung hindi nila matake. Kasi sa radyo, minsan may isang programa lang dyan na ikaw lang yung binabanatan the other day. Yung mga ganyan. Pero ngayon kasi,
sa mundo ng social media, kung may gustong pumuna sa'yo at ayaw sa'yo, pwede siyang mag-post dyan anumang oras. Agree ako dyan, Adman, sa sinabi mo, no? In fact, yung isang congressperson na nagtanong sa akin, sabi niya, so pwede ba ang sagot ko sa radyo o sa print? Ang sagot ko, hindi ho, sa social media. That in itself tells me they do not understand social media. Yun. Kaya ako, ang posisyon ko, magkaroon lang siguro ng code of conduct na ano yung medyo pag ito ang sinabi mo, di ba? Kasi you cannot tell government what to do. They will always exercise their right. Yes. But I will always contend, sandali lang, mas higher right ang Bill of Rights, ang freedom of expression, freedom of speech, freedom to assemble. Mas higher yan. Babalik ulit tayo doon lumalabas yung lecture babalik ulit tayo doon sa social contract theory. Ang taong bayan binibigay ang certain rights para sa gobyerno para efficient ang pagtakbo, 'di ba? Dati kanya-kanya tayo. So, in the hope na nagbigay ka ng right, sana patas lang. Kaya nga ang sinabi ko doon sa isa kong linya, be fair. Yes po. Kasi hindi ko alam kung sinong kinukumbida nyo. Kritiko ba ng administrasyon? Diba? Ang dami ko doon sinabi, vlogger, content creator, sino ang kinukumbida nyo? Yes. At nung ako yung nag-testify dyan kahapon, nasa likod ko ang mga tumira sa akin ng Marcos vloggers. Opo. Sabi ko, nung nakita ko sila, doon ako umupo sa harap nila. Ayun. At akala nila, ako'y sisibangot o hindi. Tapos nagulat ako, tumabi sa akin yung isa. So sabi ko nga sa kanya, we were discussing, alam mo, sabi ko, kakasuhan sana kita Kahit dahil tinira mo ako, pero pinakinggan kita. At na-realize ko, opinion mo yon. Ayun. So sa akin, klarado, kung opinion, kung ano ang facts. Yun. Katulad itong articles of impeachment, facts yan. Pero ginawa nilang PR, ano yon? Hindi pa natin nakikita yung dokumento. So sasabihin na naman nila, fake news yan. Kayo ang una naglabas ng PR. Hindi nyo linabas yung articles of impeachment. So lahat ngayon ng tao, if they do not understand the 3-second rule, lahat ng tao, ang source document nila is a public release. Is a press release. So, Prof, no, ako, I agree with you doon sa sinabi mo na they don't understand how social media works. Katulad na lang halimbawa sa amin sa YouTube, sabi nila lang una, para ba daw maiwas sa mga bata yung mga pagmumura and all that. Pero dito po kasi sa YouTube, meron po dito rules. Kumbaga, bago kami mag-upload ng video, tatanungin kami kung is this for kids or is this for adults. Siyempre, i-click namin yung for adults. So, ibig sabihin, hindi na yan i-recommend sa mga kids. So, hindi po nila alam yon. And then, I agree with you doon sa hindi talaga nila alam yung kung how the social media works. Pero ito po, itong hindi pag-attend, ako po medyo nahati po dito yung yung pakiramdam ko. Kasi parang may balak na po sila, may mga hawak na silang ebidensya na ikaka-contempt na isang vlogger, especially itong si Joey DeVive, kung kilala nyo po siya. So para sa akin, talagang may kinalaman pa rin ito sa politika at naidudugtong ko ito kasi pag ina-analyze ko, nadudugtong ko ito sa impeachment ni VP Sara Duterte kasi para siguro manahimik ang social media at walang kumonta sa pag-impeach kay VP Sara Duterte. But now, binatawan po sila ng show cause order. Halimbawa, hindi sila nagpunta. Ano po yung kahihinat na nila? Papakulong po ba sila? Makukontempt po sila o paano po ba? Kasi ako, Master Judea, yung show cause order, ang susunod na dyan is contempt. Apo. Kaya nga ang sinasabi ko, sinusuportahan ko yung pumunta sa Korte Suprema, karapatan nila yun. Apo. Pero hindi ako naniniwala na dapat lahat tayo nandun. Kailangan may humarap sa Kongreso. Hindi ko sinasabing pag humarap ako, kasi may mga bumabanat na, binayaran na yan si Tikia, binenta na niya yung kaluluwa niya. Kung titingnan niyo yung opening statement ko, ako po'y nanggaling sa Kongreso. Apo. Naging staff po ako dyan, Chief of Staff. Kaya ako sinabi sa kanila na I am here because of that.
institutional tradition. Dahil ako'y isang dating nagtrabaho dyan, humaharap ako sa inyo. Pero siguro Master Judea, ang kailangan, natawa nga ang driver ko, nung araw na yon, ako'y may dalang maleta, may dala akong mga libro, at ready ako. Kasi hindi mo alam kung saan, kung saan ang hangin. Di ba may mga sinabi ako doon na direkto sa kanila. Siguro mga 2 o 3 bagay ang sinabi ko doon. Kung marunong ka mag-deconstruct ng communication, makikita mo kung ano yung mga yon. Pero ready ako kasi ang punto ko lamang doon, huwag tayong matakot dahil sa akala. So kung ako'y na-contempt nila, sige, ako'y papasok, di ba? Magiging fair naman sila. At nakita ko na naging fair sila. At wala namang tumigil sa akin na hindi mo yan pwedeng basahin. Wala kang opening statement. Hindi ka pwedeng ganyan. Wala namang ganon, to be fair with them. So ang akin lang, binuksan ko yung pathway na hindi lahat na nagte-testify ay ikino-contempt. At there are ways by which you can communicate certain things na ang dating hindi mo sila kine-question pero sila nag-iisip. Yun lang yung akin. Mag-isip naman kayo. Opo. Dahil meron rin namang karapatan ang taong bayan. Yes, po. Prof, bilang panghuli na lang po, ano po ang dapat na matutunan ng ating mga kababayan, mga botante sa mga ganap po ngayon? Well, ako nga, nag-post na ako sa aking page. Ang sabi ko, maghanda tayo sa eleksyon. This is going to be very, very contentious. Pero may pabaon ho sila sa atin. May pabaon sila yaang budget, may pabaon sila na PhilHealth, may pabaon sila na impeachment, at may pabaon sila tungkol dito sa mga kalayaan natin, no? Tandaan po natin, wag magpapabudol dahil inarmahan ho tayo ng ating Kongreso ng rason kung bakit hindi sila dapat iboto. Maraming salamat po, Prof. Sa